Hindi sanggol ang anak mo, ate. Isa siya tiyanak. Bakit ka ba nagbubulag-bulagan? Alam kong nararamdaman mo rin na hindi siya tao. Aswang siya, ate. Aswang siya. Wala akong pakialam. Kahit na ano pa siya. Ang mahalaga, anak ko siya. Napapaliw ka na. Sarado na ang isip mo sa katotohanan. Hindi ako makakapayag na manatili sa bahay natin ang tiyanak na yan. Dahil papatayin ko siya. Kailangan niyang mamatay bago pa niya maubos ang lahat ng mga tao rito. Hindi sanggol ang anak mo, ate. Isa siyang tiyanak. Bakit ka ba nagbubulag-bulagan? Alam kong nararamdaman mo rin na hindi siya tao. Aswang siya, ate. Aswang siya. Wala akong pakialam. Kahit na ano pa siya. Ang mahalaga, anak ko siya. Nababaliw ka na. Sarado na ang isip mo sa katotohanan. Hindi ako makakapayag na manatili sa bahay natin ang tiyanak na yan. Dahil papatayin ko siya. Kailangan niyang mamatay bago pa niya maubos ang lahat ng mga tao rito. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang buhay ni Alex, isang binatang lumaki sa pangangalaga ng kanyang lola Chedeng. Ano ang kanyang matutuklasang misteryo na mga nilalang na nagtatago sa lupain ng kanyang lola? Paano niya haharapin ang panganib na naghihintay sa kanila kasama ng mga taong tutulong sa kanya laban sa mga halimaw? Magtagumpay kaya siyang matalo ang mga nilalang na alagad ng dilim? Matutulungan kaya siya ng mutya ng apoy laban sa dumaraming aswang? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ni Alex, ang binatang pumatay ng tiyanak sa baryo. Grabe namang manok to. Pinahirapan ako ha. Teka, may maingay sa gawin yun ha. Malapitan nga. Abay teka, sinamang Gusting at Aling Sisa yun ha. Ang titigas talaga ng mga ulo. Kahit marami nang namamatay sa gubat na to, ay dito pa rin talaga sila dumaraan. Mag-iingat ka, mahal, sa pag-akbang mo. Baka mamaya ay madulas ka. Teka. Tama kaya ang dinaraanan natin. Bakit ba dito mo gustong dumaan sa kakahuyan? Bukod sa masukal na madilim pa dahil sa malalagong puno na nakaharang sa sikat ng araw. Ang dami pang nakabakod na barbed wire. Hoy! Bakit dumaan na naman kayo rito ha? Hindi niyo ba nakita na may nakaharang ng barbed wire? Ang titigas din talaga ng mga ulo niyo no? Bawal na nagpupumilit pa rin kayong dumaan dito. Pinabakuran na nga yan ni Lola para hindi gamitin. Sabihin mo sa lola mo, hindi niyo pag-aari ang buong kagubatan. May pabakod-bakod pang nalalaman Hindi naman niyo nabili lahat ng lupain dito. Samain ka sa akin O ano, papalag ka? Kung umasta kala mo kung sino ka. Wala ka naman pala sinabi. Parang makikiraan lamang Kahit na ano pa, lupa pa rin to ni Lola at may dahilan po siya kung bakit niya pinabakuran tong kakahuyan. Saka delikado po yan sa inyong asawang buntis. Baka po mapang-amuyan siya ng mga elementong nakatira dito sa kagubatan. Delikado po sa kanya ang maglakad sa mga ganitong lugar. Kayo na nga po ang iniingatan kayo pa ang galit. Pakialam mo ba? Ikaw ba ang asawa ni Sisa? Ang mabuti pa, dalhin mo na lang yung nahuli mong manok at nang mailuto mo na. Pagkatapos pakainin mo yung sakin mong lola para naman atakihin sa puso. Sobrang mapagmatas. Akala mo madadala sa hukay ang lupa kapag namatay siya. Tignan mo, kumakalat na ang dugo sa lupa. Baka maamoy pa yan ng mabangis na hayop sa kagubatan Ikaw pa ang malapa ng halimaw na sinasabi mo. Tagain kita yan Kayo na nga ang pinagmamalasakitan Kayo pa matapang. Bahala na nga kayo sa mga buhay nyo. Tutal matatanda na kayo. Pero sa susunod po, wag po kayong dumaan dito sa kakahuyan na pagmamayari ng lola ko. Baka kapag may nangyaring masama sa inyo sisihin nyo pa si Lola Chedeng. Ano ka mo? Anong sinabi mo? Wala po. Sige na po. Makakaalis na po kayo po. Wala na ngang nagawa ang may 18 taong gulang na si Alex nang tuluyan ng naglakad ang mag-asawa.
Nagtatago ang mga ito sa mga taong pinagkakautangan nito ng malaki, kaya umiiwas sa mga naniningil. Kaya napipilitan ang mag-asawa na dundumaan. Kaya lang, marami naman ang napapahamak at namamatay sa lupain na yun ng kanyang lola Chedeng. Kaya nagpasya ang matanda na bakuran na lamang ang lugar. Kaya lang, marami talaga ang mga pasaway at doon pa rin talaga pumupunta. Malapit lang kasi ang daan kung sa kakahuyan sila dadaan kumpara sa kalsada na kailangan pa nilang umikot para lang makarating sa Karatig Baryo. Maging siya ay pinagbawalan na rin ni Lola Cheding na pumunta sa gubat. Kung hindi lang talaga sa kapatid niyang si Jessa, ay hindi siya manguhuli ng native na manok na ipapaulam niya rito. Kailangan yun ng ate niya para sa agaran nitong pagpapagaling mula sa pagkakaagas ng 6 na buwan nitong sanggol habang ito ay nasa sinapupunan ng kapatid. Kahit 4 na buwan na ang nakakalipas, ay hindi pa rin ito nakakalimutan ang nangyari. Dinamdam yun ng gusto ng kanyang kapatid, kaya madalas itong nagkukulong sa kwarto at hindi makausap. Kaya naman, naisipan niyang ihuli ito ng paborito nitong ulam. Hindi alam ni Alex kung ano ang pumasok sa isip niya at sinundan niya ang mag-asawa. Ilang minuto ang lumipas ay tumigil ang mga ito sa paglalakad nang makarinig ang mag-asawa ng batang umiiyak mula sa kakahuyan. Bumundol ang kanyang kaba na matamang pinagmasdan ang mag-asawa mula sa pinagkukublian niyang puno. Sandali lang. Hindi ba naririnig? May batang umiiyak ka. Paano naman nagkaroon ng sanggol dito sa kakahuyan? Lumingalinga si Aling Sisa at pansamantalang napatigil sa paglalakad. Maigpit ang kapit nito sa braso ng asawa, habang si Alex naman ay pinapakinggan din niya ng mabuti ang iyak ng sanggol mula sa dulo ng daan. Kumunot ang kanyang noo dahil hindi niya maisip kung sino ang napakawalang pusong ina ang mag-iiwan ng sanggol sa kagubatan. Pinakinggan niyang mabuti ang pinag-uusapan ng mag-asawa habang hinahanap rin kung saan nagmumula ang uha ng sanggol. Naku mahal, wala yun. Halika na. Madilim na, baka kung mapano pa tayo sa daan eh. Pero hindi nagpaawat si Aling Sisa. Kinausap nito ang asawa na tignan ang batang umiiyak. Baka sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Si Alex naman ay inilapag na muna niya ang manok sa ugat ng puno ng kahoy at nakiusyoso sa nangyayari sa kakahuyan. Ako na ang titingin. Huwag ka nga alis dyan. Mapanganib sa lugar na to. Baka mamaya'y madulas ka pa. Hintayin mo ako dito ha. Huwag ka nga alis. Umango naman si Aling Sisa bilang pagtugon sa asawa. Nahabol na lamang nito ng tingin ang papalayong si Manggusting. Sinundan ni Manggusting ang pinagmumulan ng iyak ng sanggol at naiwan sa daan si Aling Sisa. Si Alex naman ay binantayan ang ginang. Maya-maya pa ay muling naulit ang pag-iyak ng sanggol. Ngunit sa pagkakataong yun, ang ingay ay malapit na sa babaeng buntis. Gusto niyang pigilan si Aling Sisa sa pagsuot nito sa masukal na kagubatan. Pero hindi siya maaaring magpakita kay Manggusting dahil seloso ito sa asawa at ayaw niyang mapagbintang ang kabit ng babae. Hinayaan niya itong umalis at pumasok sa kakahuyan habang wala si Manggusting. Kaya lang ay bigla siyang kinabahan at nag-alala para sa babae. Kaya sinundan niya ito. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit ay nakarinig na sila ng isang pag-angil na parang sa halimaw. Kasunod ang malalakas na pagsigaw ni Aling Sisa, pati na ang paggaralgal ng boses nito. Malalaki ang hakbang na nilapitan niya ang pinagmumulan ng ingay habang dala ang lumang baril ng kanyang lola. Pagdating niya roon ay tumambad sa kanyang paningin ang kaawa-awang si Aling Sisa. Wala siyang magawa. Pinanood niya kung paanong lapain ito ng nakakatakot na halimaw na kahawig ng isang sanggol at alam niya kung ano ang tawag
sa nilalang na yon. Napaupo siya sa lupa habang pinipilit na pinapagana ang baril. Hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa nakakatakot na itsura ng aswang. Malalaki ang mga mata nito na mapupula na parabang nagbabagang apoy habang nagtutubig ang balat sa muka. Nakabilog ang bibig na nakalabas pa ang malalagari nitong mga ngipin. Nanginginig ang kanyang tuhod na pilit pa ring pinapagana ang baril. Kaya lang, dahil sa labis na takot ay hindi niya mapagana-gana ang baril at naluluwa ang kanyang mga matang nasaksihan ang pagkain ng tiyanak sa laman loob ni Aling Sisa. Hindi rin nakaligtas ang sanggol sa sinapupunan nito. Hinila pa nito ang katawan ni Aling Sisa at nang makarinig ito ng mga yabag ng paa ni Manggusting ay mabilis itong tumakbo papalayo at naglaho sa malagong halamang gubat. Naiwan ang nakasampay na katawan ni Aling Sisa sa ugat ng puno habang nakadilat ang mga mata at nakalaylay ang dila. Saktong dumating si Manggusting, nakita rin ito ang itsura ng nilalang. Anong nangyari? Anong ginawa mo sa asawa ko? Sisa! Sisa, Diyos ko! Diyos ko, ang asawa ko! Halos mabaliw sa labis na galit si Manggusting habang hindi nito malaman kung yayakapin ba nito ang asawa. Ipinikit nito ng kanyang palad ang nakadilat na mga mata ni Aling Sisa. Saka naluluwa ang mga matang napatitig sa kanya. Bakas sa mga mata nito ang matinding galit. Si Alex naman na hindi pa rin makapaniwala sa mga nakita. Hindi rin siya makagalaw sa kanyang kinauupuan. Nakita ko, Manggusting. Nakita ko po kung sinong pumatay sa kanya. Sino? Sino, Alex? Magsalita ka! Nakita ko. Isang sanggol. Pinulot po ni Aling Sisa. Kinalga po niya tapos niyakap. At isineho pa. Tapos biglang nagbago po ang anyo ng bata. Naging impaktong. Naging isa pong tiyanak. Nakakatakot na tiyanak. Sinasabi mo bang tiyanak ang pumatay sa asawa ko? Kung ganun, kayo ba nag-aalaga ng mga tiyanak sa gubat na to? Kaya pinabakuran niyo ang daan na to? Hindi po, Manggusting. Wala po kaming alam sa tiyanak. Ngayon lang po ako nakakita ng ganong klaseng aswang. Habang nagtatanong si Manggusting, ay panay din ang hakbang nito papalapit kay Alex. Nakakuyom ang mga kamao nito habang naluluwa ang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Pero ang alam niya ay nakita rin ito kung ano ang pumatay sa asawa. Nakita mo pala ang pumatay sa asawa ko. Pero wala ka man lang ginawa. Pinabayaan mo siyang mamatay. 2 buhay ang nawala. Dahil sa kaduwagan mo. Ano pong gagawin niyo sa akin, Manggusting? Maniwala po kayo. Sinubukan ko pong iligtas siya pero nakaalis na siya. Malakas ang kutob kong. May alam kayo sa nangyari. Kunwari pa kayo nagbabakod sa lupang ito. Sinadya niyo mag-alaga ng tiyanak. Para lahat ng dadaan sa lugar na ito ay mamatay. Magbabayad kayo. Kayo ng buong pamilya mo! Isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ni Alex. Bumagsak siya sa lupa, ngunit mabilis din siyang bumangon. Mataas na tao si Manggusting. Malaki ang pangangatawan at malakas. Kumpara sa katawan niya, na bukod sa patpatin ay mahina pa. Naramdaman niya ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang labi. Saka naluluwang tumingin kay Manggusting. Manggusting, bakit po kayo nagkukunwaring hindi nyo nakita? Alam ko pong nakita nyo rin ang kanyang itsura. At alam nyo wala kaming alam sa mga nangyayari sa mga taong dumaraan dito. Kaya nga po pinabakuran to ni Lole. Dahil marami na ang matitigas ang ulo na gusto pa rin dumaan dito kahit marami na ang namamatay. Alam nyo yan. Kahit na ano pang sabihin mo, sa lupain nyo pa rin namatay ang asawa ko. Papatayin ko ang tiyanak na yun. Sa oras na malaman ito ng iba
na pinatay ang asawa ko ng tiyanak na yun, papatayin kita. Walang makakaalam ng tungkol sa kanila. Dahil ang gusto ko, ako ang papatay sa aswang na pumatay kay Sisa at sa aking anak. Naiintindihan mo ba? Ang ibig niyo po bang sabihin, ililihim ko po sa lahat ng mga nakita ko? Pero bakit po, Mang Gusting? Dahil ang gusto ko, sa mga kamay ko sila mamamatay. Lintik lang ang walang ganti. Wawasakin ko ang kanilang katawan. Didikdikin ko ng pinong-pino. Higit pa sa ginawa nila sa aking asawa. Muling nilapitan ni Mang Gusting ang asawang nakahiga sa masukal na lupa. Saka nito niyakap ng maigpit at walang tigil sa pag-iyak. Sunod-sunod ang paglunok ng laway ni Alex habang nakatingin sa mag-asawa. Bumangon ang galit sa dibdib ni Alex dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na naging duwag siya. Sa sobrang galit niya ay naihagis niya sa kakahuyan ang lumang baril ng kanyang lola Chedeng. Naluluwa siyang umalis sa harapan ni Mang Gusting. Habang tinatahak ni Alex ang daan papunta sa kanilang bahay, ay tumulo ang kanyang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi maalis sa kanyang alaala ang tagpo na yon, na habang nilalapa si Aling Sisa ng tiyanak, ay nakatingin pa ito sa kanya. Bakas sa mga mata ng babae ang takot at paghingi ng tulong sa kanya. Patawarin niyo po ako, Aling Sisa. Wala akong nagawa. Wala akong nagawa para tulungan ka. Papatayin ko ang tiyanak na pumatay sa'yo. Paghahandaan ko ang muli naming pagkikita. Binalikan ni Alex ang manok na nahuli niya kanina. Pagkatapos ay luminga sa paligid. Sa isip niya na kahit umaga pala ay umaatake ang tiyanak sa mga tao. Marahil ay dala ng gutom at pagkauhaw sa dugo. Kaya kahit tirik na tirik ang araw ay umaatake ito. Ilang minuto ang lumipas ay nakarating na siya sa malaking bahay. Sementado yun na may hagdanan sa gilid nito, papunta sa kwarto ng kanyang ate Jessa. Hindi niya tuloy alam kung ikikwento ba niya kay Lola Chedeng at kay ate Jessa ang mga nangyari sa kanya. Subalit ayaw niya nang dumagdag pa sa problema ng mga ito. Si Lola Chedeng na matagal nang hinahanap ang naglayas na anak, habang si ate Jessa naman ay nagluluksa sa pagkamatay ng anak. Kaya naisip na lamang niyang wag na lang magsabi sa mga ito. Siya na rin ang nagluto ng pagkain ng kanyang kapatid. Kahapon pa itong nagkukulong sa kwarto nito. Hindi kumakain at sa gabi, naririnig niya ang malakas na pag-iyak nito. Hiniwalayan pa ng asawa dahil hindi rin matanggap na hindi magkaanak sa ate niya. Kaya kailangan nito ng suporta at pagmamahal mula sa pamilya nito. Pagkatapos niyang magluto, ay naglagay na siya ng manok sa mangkok para dalihin yun sa kanyang ate. Mabuti naman, iho. At nahuli mo manok na sinasabi ko sa iyo. Naku po, Lola. Nakakagulat naman po kayo. Bakit po ba bigla-bigla na lang po kayo sumusulpot sa likuran ko? Muntik na tuloy humuywalay ang kaluluwa ko dahil sa takot eh. Aba, Alex, ikaw itong hindi ako naririnig. Kanina pa ako nagsasalita. Para kay lutang eh. Abala ka dyan sa ginagawa mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Tinatanong kita kung luto na ba yung manok na nahuli mo. Opo. Nag-aalala lang po kasi ako kay Ate Jessie. Hanggang kailan ba niya parurusahan ang kanyang sarili? Magkakasakit na po siya niyan eh, kapag palagi siyang nagkukulong sa kwarto niya. Ay, nako. Kaya nga mas kailangan niya ng pagmamahal mula sa kanyang pamilya. Depres ang ate mo. At kahit na mag-alala tayo para sa kanya, kung hindi niya kinakaya ang sakit, wala rin tayong magagawa. Ang mahalaga, hindi natin siya sinusukuan. Sige na, dalhin mo na ang pagkain sa kanya nang magkaroon siya ng lakas. Kahit ako ay hindi ko na rin alam ang gagawin sa ate mo.
talagang nakakapag-alala na. Kung pwede lang sana na ako na lang ang makaramdam ng sakit, ay gagawin ko. Kakausapin ko po siya, Lola. Ikaw na ang bahala, Alex. Basta huwag kang magbubukas ng usapan tungkol sa bata para hindi siya umiyak. Ay siya nga pala, tumawag sa akin si Roy. Pinakiusapan ko siya na bisitahin si Jessa. Kahit hiwalay na sila, ay meron pa rin naman silang pinagsamahan, hindi ba? Sige po. Tumalikod sa kanya si Lola Cheding habang itinutok-tok ang tungkod nito sa sementadong saig. Dito na sila lumaking magkapatid, simula nang iwan sila ng kanilang ama at ina, na hindi nakabalik sa loob ng 17 taon. Ni hindi niya alam kung ano ang itsura ng kanyang ama, dahil dinala nito lahat maging mga luma nitong larawan, pati na ang larawan nung bata pa ito. Kapag tinatanong naman ni Alex kung ano ang dahilan ng pag-alis ng kanilang mga magulang, ay wala namang sinasabi ang matanda tungkol doon. Mabigat ang hakbang ni Alex habang papaakyat siya ng hagdan papunta sa silid ni Jessa. Panay din ang kanyang buntong hininga habang nakatingin sa nakasaradong pintuan. Mahinang pagkatok ang ginawa niya mula sa labas. Ate Jessa, buksan mo ang pinto, papasok ako. May dala akong pagkain para sa'yo. Paborito mo to. Bukas ang pinto. Marahang itinulak ni Alex ang pinto para siya ay makapasok. Sumalubong sa kanyang pang-amoy ang mabahong singaw ng kwarto na para bang matagal nang hindi nalilinisan. Madilim ang silid, sarado ang mga bintana. Bukod pa ron, ang mga kortina ay nakaharang din sa bintanang salamin. Madilim ang loob ng kwarto at talagang makalat maging ang sahig. Naaaninaw niyang nakahiga si Jessa sa kama nito. Dali-dali niyang ibinaba ang mangkok sa lamesa at binuksan ang switch ng ilaw. Nalantad sa kanyang paningin ang miserableng itsura ng kanyang kapatid. Magulo ang buhok, maitim ang paligid ng mga mata. Maputla ang labi at may bakas pa ng luwa ang mga mata. Hindi na niya napigilan ang awa para sa kanyang kapatid. Kaya tumaas ng bahagya ang kanyang boses. Ate, ano ginagawa mo sa sarili mo? Tignan mo nga ang itsura mo ngayon, oh. Payat na payat ka na. Umalis ka na. Pabayaan mo ko dito. Hindi ko kailangan ng sermon mo, Alex. Anong pabayaan? Sana nga ganun lang kadali na pabayaan ka. Pero ate, hindi eh. Dalawa na lang tayo. Paano naman ako kapag may nangyaring masama sa'yo? Pati ba naman ikaw, iiwan na rin ako? O heto ate, kumain ka. Paborito mo yan. Ayoko. Wala akong gana. Gusto ko muna mapag-isa. Ate, hindi pwede. Ate naman, pinaghirapan kong huliin tong manok na to para sa'yo, oh. Muntik pa nga ako mapahamak para lang maluto ko sa itong paborito mong ulam eh. Sige na ate, kahit konti lang. Kumain ka. Kinuha ni Alex ang nakapatong na mangkok sa lamesa nito at lumapit sa kapatid para pakainin ito. Kaya lang, ay bumaling lang sa kabilang direksyon ang mukha nito. Ate, nagpapakamatay ka ba? Naisip mo ba na may kapatid ka pa? May lola pa na nag-aalala sa'yo kapag may nangyaring masama sa'yo. Ate, lumaban ka. Hindi to katapusan ng mundo mo. Magpakatatag ka. Ate, kalimutan mo na si Baby Lupin. Hindi yun ganun kadali. Sana nga madali lang makalimot. Kaya sige na, umalis ka na. Wala talaga akong ganang kumain, Alex. Hindi ko kayang kumain o bumangon man lang sa kama na to. Kaya nakikiusap ako sa'yo, iwan mo na lang ako. At pabayaan mo na ako mag-isa. Masaganang luha ang nakita niyang umagos sa magkabila ang pisngi nito habang hindi ito tumitingin sa kanya. Para bang pinipiga ang kanyang dibdib dahil sa awa niya sa kanyang kapatid.
Alam naman niya na masakit ang mawalan ng anak. Hindi lang talaga niya kayang tignan ang nangyayari sa kanyang ate. Ate, nakikiusap ako sa'yo. Ate Jessa, kumain ka naman kahit konti Kahit 2 higop lang ng sabaw ng tinola. Ako nagluto niyan, ate. Di ba paborito mo yan? Sabihin mo nga sa akin, Alex. Makakakain ka ba kung nawalan ka ng anak at iniwan ka ng iyong asawa? Ang sakit-sakit, Alex. Ang sakit-sakit kapag naiisip mo lahat. Para na ako mababaliw. Iniwan tayo ng mga magulang natin. Nawala ang asawa ko at namatay ang anak ko. Bakit ganon? Bakit ganon, Alex? Bakit ako pinarurusahan ng Diyos? Ano ba ang nagawa kong kasalanan? Bakit lahat sila iniiwan ako? Ate, hindi lahat. Kaming 2 ni Lola, ate, hindi ka namin iiwan. Mahal ka namin. Katulad mo, nawalan din ako ng magulang pero kinaya ko naman eh. Sa una masakit, oo. Pero kalaunan, ate, makakalimutan mo rin ang sakit. Maghihilom din ang sugat. Napilitan na lamang si Alex na ilapag ang kanyang hawak na mangkok sa lamesang nasa tabi ng kanyang ate. At mahigpit na niyakap si Jessa. Pero nagpupumiglas ito. Napahagulgul ito ng iyak at tumayo sa higaan bago siya hinarap. Ilang buwan na lang, Alex. Konting-konti na lang. Ilang buwan na lang sana ang aking hihintayin. Malapit na sana akong maging isang ina. Magkakaanak na kami, Alex. Pero wala. Hindi ako pinagbigyan ng Diyos. Kaya gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mamatay. Tama na, ate. Tama na. Tama na. Humagulgol ng iyak si Jessa habang hawak ang magulong buhok. Naupo ito sa sementadong sahig. Awa naman ang naramdaman ni Alex habang pinagmamasdan ang kapatid na parabang nauupos na kandila. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang yakapin ito ng mahigpit. Tumulo ang luha niya sa pisngi habang nakatingin sa nakasaradong bintana. Maya-maya pa ay dumating naman si Lola Chedeng. May dala itong baso na puno ng tubig. Wala itong imik na nilapitan ang bintana at hinawi ang mga kurtina. Pumasok ang sikat ng araw at kumalat ang liwanag sa loob. Ipinainom nito ang tubig kay Jessa. Saka tumayo at nagsalita. Hindi ito ang magiging katapusan mo, Jessa. Lumaban ka para sa buhay mo. Lola, ang sakit-sakit po na mawalan ng anak. Kaya hindi ko lubos maisip kung paano po kami iniwan ng aming mga magulang. Kung paano nilang natiis ang ganitong sakit. Buhay pa ba sila? Nakakatulog pa ba sila ng maayos habang kami nandito? Hindi namin alam kung ano ang mga itsura nila. Ngayon ko sila kailangan, Lola. Pero nasan sila? Alam ko kung gaano kahirap ang mga pinagdadaanan mo. Dahil minsan na rin akong namatayan ng anak. Pero hinarap ko ang sakit. Lumaban ako. Kaya sana yun din ang gawin mo, iha. Sige na, kumain ka na. Tikman mo ang pinaghirapan ng kapatid mo para sa'yo. Maligo ka. Ayusin mong yung sarili. Darating si Roy. Bibisitahin ka niya. Para ano ba po, Lola? Iniwan na rin po niya ako. Paano hindi kayo iwan ni Kuya Roy, Ate Jessa? Pinabayaan mo sarili mo. Hindi mo na ginagampanan ang responsibilidad mo bilang asawa para sa kanya. Nakakulong ka na sa pagluluksa mo sa anak niyo. Saksi kami ni Lola sa lahat ng pagtitiis ni Kuya Roy para sa'yo. Ikaw lang ang bumitaw sa kanya, ate. Natigilan si Jessa nang marinig ang sinabi ni Alex. Sinulya pa nito ang mangkok na nakalagay sa lamesa at dali-dali itong lumapit dito.
Inilapag na muna nito ang hawak na baso, saka umiiyak na sunod-sunod na nagsubo ng pagkain. Magkakasunod na paghigop sa sabaw ang ginawa ni Jessa. Sarap na sarap ito sa kinain, habang ang butil-butil na pawis nito sa noo ay nagsimulang lumabas. Nagkatinginan silang dalawa ni Lola Chedeng at tumango ang matanda dahil kahit papano ay kumain na rin si Jessa sa wakas. Nang matapos ito sa pagkain, ay saka naman sila lumabas ng kwarto nito. Biglang naging masigla si Jessa nang malaman na dadalawin ito ni Roy. Gustong-gusto na sanang sabihin ni Alex kay Lola Chedeng ang nakita niyang tiyanak sa loob ng gubat. Kaya lang, nahihirapan siyang magkwento sa matanda at hindi niya alam kung paano niyang sisimulan. Sakto naman na lumundag ang kulay itim na pusa sa kanyang likuran. Kaya naman, napatalon siya sa labis na gulat at bumundol ang malakas na kaba sa kanyang dibdib. Nagtataka na talaga ako sa iyo, Alex. Bakit ba parang nagiging magugulating ka na yata ngayon? Ano bang nangyayari sa iyo? Wala po to, Lola. May naiisip lang po ako eh. Tapos, bigla pa po ako nagugulat sa paggalaw ng mga bagay sa paligid ko. Napansin ko na magmula nang umuwi ka kanina ay naging balisa ka na. Matanda na ako, kaya alam kong may gumugulo sa isip mo. May nangyari ba sa'yo sa gubat? Kasi naman po eh. Alam ko po na kakalat din po tong balita na to, Lola. Lola, kilala niyo po ba si Aling Sisa? Yung asawa po ni Mang Gusting. Oo naman. Sila yung mag-asawang matigas ang ulo na panayandaan sa gubat sa kakahuyang pinabakuran ko. Abay, bakit ba? Anong nangyari sa kanila? Lola, patay na po si Aling Sisa. Natagpuan po siya ni Mang Gusting na wakwak po ang tiyan at nakalabas na ang sanggol sa sinapupunan. Halos maligo nga po ito sa sarili niyang dugo eh. Abay, Diyos ko po. Kaawaan naman ang mahabagid langit. Hindi kaya uuwi si Roy dito ay para imbestigahan ang mga nangyari. Sigurado po yun, Lola. Dahil hawak po niya ang baryo natin sa mga kaso ng pagpatay. Hindi lang po niya sinasabi sa atin. Malamang na yun po talaga ang totoong sadya niya. Yak, Lola, na kayo po ang kakausapin niya dahil sa lupain po natin nangyari. Diyos ko, eto na nga ba sinasabi ko? Kumusta si Gusting? Nakita ba ninyo ang pumatay kay Sisa? Po? Ano po, hindi po, Lola. Ang tigas kasi ng mga ulo nila. Kaya nangyari yun sa kanila. Panigurado ko na ako na naman ang babalikan ni Gusting. Katulad ng mga naunang kaanak ng biktima na ako ang sinisisi sa pagkamatay ng kanilang pamilya. Hay nako, kailan ba ito matatapos? Hindi nga nagtagal ay narinig nila ang pagparada ng owner ni Roy sa labas ng kanilang bakuran. Kaya naman, nagmamadaling lumabas ang maglola para salubungin ang lalaki. Kaya lang, nakita nilang wala itong kasama maliban sa batang dala nito. Umiiyak yun na parang bagong silang na sanggol. Nagkatinginan sina Alex at Lola Chedeng. Baka sa mukha nila ang pagtataka, lalo pa at malawak ang pagkakangiti ng lalaki habang karga ang sanggol. Hinanap kagad nito si Jessa. Umalingaw-ngaw ang malakas na iyak ng sanggol sa buong kabahayan ni Lola Chedeng. Teka, sandali lamang. Saan ba galing ang batang yan? Hindi pa man nahahawakan ng matanda ang sanggol, ay nagmamadaling bumaba ng hagdan ang kanyang ate Jessa. Naluluha itong lumabas na nakatingin sa hawak na sanggol ni Roy. Sanggol? Roy! Roy, akin na! Ako mag-aalaga sa bata. Kawawa naman siya. Diyos ko, maraming salamat po. Tila naglaho ang sakit sa dibdib ni Jessa nang dumampi sa kamay nito ang umiiyak na sanggol.
Wala itong suot na damit. Isang lalaki ang sanggol na parang kakalabas lang sa sinapupunan ng ina. Sinabi ni Roy na napulot nito ang bata sa daan na malapit sa kakawian. Nakahiga raw ito sa gilid ng kalsada at panay ang iyak. Kaya naman, isinama na nito sa bahay ni Jessa at Alex. Pero si Lola Cheding, iba ang takot na sumilip sa mga mata nito habang hindi inaalis ang paningin sa maamong muka ng sanggol. Lalo na nang kargahin ito ni Jessa habang isinasayaw-sayaw. Anong napulot, kuya? At saan? Nakangiting ipinagmalaki pa ni Roy na meron itong sanggol na nakuha sa daan at aasikasuhin daw nito ang mga papel para sa tuluyang pag-ampon sa bata. Punong-puro rin ng kasabikan ang mukha nito habang nakatingin sa masayang si Jessa. Biglang kinabahan si Alex, lalo na nang mapansin niya ang masamang tingin ni Lola Cheding sa bata. Roy? Roy, nakita mo ba siya? Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Hulog siya ng langit sa atin. Isa na tayong buong pamilya, Roy. Mabubuo na ulit ang ating pagsasama. Bumalik ka na sa akin at ampunin natin ang batang to. Ate, hindi ka dapat kumukuha ng batang napulot lang sa daan. Baka naman may nanay pa yan. May dahilan, Alex, kung bakit siya napunta kay Kuya Roy mo. Dininig ng Diyos ang panalangin ko. Kung nakuha ito ni Kuya Roy mo sa daan, nangangahulugan na merong nagtapon sa kanya. Kaya akin na to. Magkakaanak na ako. Kahit na hindi siya nanggaling sa akin, mamahalin ko siya ng higit sa sarili ko, Roy. Roy, sige na. Nakikiusap ako. Tulungan mo lang ako na ampunin siya ng legal. Bumakas ang awa sa mukha ni Roy habang nakatingin ito kay Jessa. Lalo na nang makita nila ang masaganang luha na umagos sa pisngi ng kapatid niya. Pero si Lola Cheding, nanatili itong nakatingin sa bata. Maligno. Maligno ang batang yan. Ang kailangan sa kanya ay patayin. Lola, ano po bang pinagsasasabi niyo? Maligno at sanggol na yan. Patayin yan. Ilayo mo siya kay Jessa. Kung hindi, mapapahamak tayong lahat. Hindi siya dapat nandirito dahil magkakaroon lang siya ng dahilan para pumatay. Ate, problema yan. Dali na lamang natin siya sa kumbento o sa bahay ampunan o di kaya sa DSWD. Makinig ka kay Lola Cheding, Ate Jessa. Hindi yan tao. Malignong nakulong sa lupa ang batang yan. Papatayin niya tayo, maniwala kayo. Uubusin niya baka nakatira dito. Isa siyang impakto na dapat patayin. Dahil kampon siya ng kadiliman. Ayoko. Ayoko, anak ko ito. Hindi ako naniniwala sa mga maligno. Lalong-lalo na sa mga impakto. Kung kukunin niyo to sa akin, magpapakamatay ako. Ngayon ko lang po naramdaman na maging masaya ang maging isang ina. Kaya hindi pwede. Anak ko to at hindi niyo ako mapipigilan. Kapag pinilit niyong kunin sa akin to, aalis ako rito at isasama ko ang sanggol na to. Ate, makinig ka. Isa ka pa, Alex. Kung mahal mo ako, hindi mo kukunin sa akin ang sanggol. Anak ko to! Anak ko to! Hindi niyo ako mapipigilan! Nang makita ni Roy ang reaksyon sa mukha ni Jessa, ay lumapit ito at mahigpit na niyakap ang dating asawa. Sinabi nitong handa nitong ayusin ang lahat ng papel para sa legal na pag-ampon sa bata. Wala na ngang nagawa sina Lola Cheding at Alex nang iakyat ito ni Jessa sa itaas ng kwarto. Nagkatinginan ang tatlo nang biglang nagsalita si Roy. Sinabi nito kung ano ang tunay na sadya nito sa bahay ni Lola Cheding. Habang si Alex naman ay gustong-gusto nang sabihin sa bayaw na nakita niya kung anong klaseng nilalang ang pumatay kay Aling Sisa. Subalit naalala niya ang sinabi ni Mang Gusting.
Yun ang hiling ng asawang nawalan ng mahal sa buhay. Naiintindihan niya kung bakit kailangan nilang itago ang tungkol sa tiyanak dahil gusto ni Mang Gusting na ito mismo ang papatay sa halimaw. Sakto yun na dumating si Mang Gusting at nakatingin ito sa kanya. Ano ang sadya mo sa maglola na ito, Kapitan? Nagtatanong ba kayo sa nangyari sa asawa ko? Huwag na kayong makialam. Sa akin siya may utang. Natural lamang na sa akin siya magbabayad. Ako mismo ang papatay sa kanya. Kaagad na tinutulan ni Roy ang sinabing yun ng matanda. Sa halip ay pinaalalahanan nitong huwag gagawa ng kahit na anong hakbang na lalabag sa batas para walang maging problema. Isang masamang tingin muna ang ipinukol ni Mang Gusting sa nakatayong si Alex bago ito umalis nang walang paalam. Maya-maya pa ay naririnig na nila ang malakas na alingaw-ngaw ng iyak ng sanggol. Kasunod ang malakas na pagtawa ni Jessa. Maya-maya pa ay tumahimik ito at hinihele ang sanggol. Isang desisyon ang gagawin ni Alex mamayang gabi. Kailangang mailigtas niya ang kanyang kapatid bago pa mahuli ang lahat. Malakas ang kutob niyang alam din ng kanyang lola ang tungkol sa mga tiyanak. Sandaling nagpaalam si Roy para pumunta sa kakahuyan na pinangyarihan ng krimen. Hinayaan nilang bumisita ito sa lugar kasama ang mga bagong dating na tauhan na nakasakay sa mobile car. Naiwan naman sina Lola Cheding at Alex na nakatayo sa pintuan habang nakatanaw sa papalayong mga sasakyan. Pumasok sa loob ng kusina ang matanda at sumunod naman si Alex dito. Dahan-dahan siyang magtatanong kay Lola Cheding nang mabawasan naman ang takot niya sa kanyang dibdib. Hinintay niya munang umupo ito sa upuang tumba-tumba bago siya umupo sa bangko na gawa sa tabla ng kahoy ng Nara. Kailangan na muna niyang magkunwari na wala siyang alam tungkol sa tiyanak. Kanina kapag hindi mapakali dyan, may sasabihin ka ba, Alex? Lola, totoo po ba ang mga tiyanak? Oo naman. Ito ang kalahi ng maligno dito sa lupa. Alam mo ba ang kwento tungkol sa mga anghel at demonyo? Opo, Lola. Di ba, yun po yung mga nagrebelding mga anghel na nagkatawang masasamang elemento? Sila po ba ang mga tiyanak, Lola? At anghel naman po ang mga batang namatay na may basbas ng simbahan. Oo. At ayon sa ibang paniniwala, meron naman na hindi naniniwala sa mga tiyanak. May mga anghel din na ayaw kumampi kahit na kanino. Yun ay ang mga tiyanak na ayaw magpasakop sa lakas ng mga alagad ng demonyo at sa kapangyarihan ng Panginoon. Mas gusto nilang mamalagi dito sa lupa para maghiganti at pumatay ng mga tao. Bakit naman po nila ginagawa yun, Lola? Dahil sa galit at inggit. Galit sila dahil sila ang mga batang hindi pa nabibigyagan ng mamatay at hindi pa dapat namatay habang nasa sinapupunan ng kanilang ina. Pwede rin na biktima sila ng pagpapalaglag ng kanilang mga ina. Hindi nila matanggap na pinaagas sila ng sarili nilang ina. Kaya naman gumaganti sila sa mga tao dahil pakiramdam nila walang may gustong mabuhay sila sa mundo. Walang gustong tumanggap sa kanila. Lola Cheding, paano po silang mapapatay? Ang tiyanak, pwede mong sugatan yan, pero magtatago lamang yan. Mahusay magtago ang mga tiyanak. Maghahanap yan ng isang lugar na malayo sa tao. Magpapahinga. Sandali lang. Magpapagaling ng sugat ang mga tiyanak. Mabilis at kapag magaling na sila, babalik sila sa isang babae na magpaparamdam sa kanila na sila ay mahalaga. Yung mararamdaman nilang ito, ang kanilang ina. Hindi po pwedeng patayin ng tiyanak.
Paano po yun? Apoy. Apoy lang ang pwedeng pumatay sa tiyanak. Apoy na manggagaling sa bunot ng nyog. Pwede rin kung galing sa mutya ng apoy. Hindi mo siya pwedeng lunurin. Hindi siya pwedeng ibaon sa lupa. Hindi nga kailangan nun ng hangin para siya'y makahinga. Mutya lang ng apoy talaga ang tatalo sa kanila. Pero hindi mo mapapalapit ang tiyanak sa apoy dahil matalino sila. Maliban na lamang kung makulong sila sa isang lugar na napapalibutan ng apoy. Yung tiyanak po ba, sa gabi lang po pumapatay? Hindi. Basta madilim kayang pumatay ng tiyanak. Alam mo ba kung bakit mahirap silang mapatay? Bakit po, Lola Chedeng? Ang mga tiyanak ay hindi na basta isang sagol. At ang mapanganib sa tiyanak, hindi ang kagat nila at hindi rin ang kalmot. Ang pinakadelikado sa tiyanak ay marunong silang magpaawa. Awa? Paanong marunong po magpaawa, Lola? Alam ng mga tiyanak na likas sa mga tao ang pangalagaan ng kanilang anak. Paano mong sasaktan ng kaawa-awan sanggol? Sige nga. Mahirap kalabanin ang sarili. Kaya pinili ng tiyanak ang maging sanggol. Dahil kapag nasukol mo sila, matitigilan ka. Yan ang panlaban ng mga tiyanak. Mas madadalian silang pumatay dahil ang kanilang inaatake ay natitigilan dahil sa awa sa kanila. Takot din sila sa liwanag na nagbubula sa sikat ng araw. Kaya malakas ang kutob kong tiyanak ang nakuhang sanggol ni Roy. At nasa panganib ang kapatid mong si Jessa. Hindi ba't yun din ang pumatay kay Sisa? Tama ba ako? Lola, paano niyo pong... Lola mo ako, Alex. Kaya alam ko na yun ang dahilan kung bakit naging magugulating ka. Ililigtas natin si Jessa, Alex. Ililigtas natin ang ate mo. Mas lalong natakot si Alex para sa kanyang kapatid. Kaya naman, buo na ang kanyang pasya na ilayo ang batang yun sa kanyang ate Jessa. Hindi siya makapaniwalang alam ng matanda na nakita niya ang tiyanak. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng bahay para puntahan ang bahay ni Mang Gusting. Hihingi siya ng tulong rito. Matutulungan din niya ang lalaki na mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Aling Sisa. Pinagmasdan niya ang kanyang tirador na matagal niya nang daladala sa tuwing umaalis siya. Kaya lang, nakita niyang nakatayo si Roy at ang mga kasama nito na sinusuri ang mga dungong nakadikit sa mga natuyong dahon. Nagtago muna siya sa likod ng isang puno. Hinintay niyang umalis ang mga ito. Muntik siyang mapasigaw sa gulat nang lumitaw si Mang Gusting sa kanyang tabi. Umakbay ito sa kanya habang nakasilip din sa mga pulis. Ilang minuto lang ang lumipas ay umalis na si Roy kasama ang mga tauhan nito. Saka lang napansin ni Alex ang dalang baril ni Mang Gusting. Inihanda rin niya ang kanyang tirador dahil nag-alala siyang baka saktan siya ni Mang Gusting. Mang Gusting, ano pong ginagawa niyo rito? Magmula nang mamatay ang asawa ko, dito na ako nagbabantay para abangan ang aswang na yun. Papatayin ko siya. Ako mismo maniningil sa hayop na yun. Ano pong kailangan niyo sa akin? Bakit kailangan niyo pa pong lumapit sa akin? Wala po akong sinabi kay Lola at sa mga pulis. Dapat lang, dahil kung tutusin, may kasalanan ka rin sa akin. Dahil hinayaan mo mamatay ang asawa ko, pati ang aking anak. Ano po bang binabalak niyong gawin ngayon, Mang Gusting? Nung araw na yun, nilumabas ang tiyanak. Diba, may hawak ka nung manok. Malakas ang kutob ko nang dahil sa dugong pumatak sa lupa, kaya lumabas ang tiyanak. At yun ang gagawin natin ngayon. Manguhuli po tayo ng manok para ipain po sa tiyanak. Tama ka. Ikakalat natin ang dugo sa lupa
para palabasin ang hayop na tiyanak na yun. Nang magkasundo ang dalawa, ay ginamit ni Alex ang kanyang tirador na may balang bato para sa paghuli ng mga manok. Iniwasan nilang lumikha ng ingay upang hindi mabulabog ang mga naninirahang nilalang sa kakauyan, hanggang sa makahuli sila ng 2 native na manok. Ginilitan ito sa leeg ni Mangusting at tinulungan niya itong ikalat ang dugo sa lupa. Ang alam ko po, sa madidilim na bahagi po nagtatago ang mga tiyanak. Kaya doon po natin nilalagay ang ikakalat natin dugo sa hindi nasisikatan ng araw. Sigurado ka ba, Alex? Opo, magtiwala lang po kayo sa akin. Hindi na natapos ni Alex ang iba pa niyang sasabihin kay Mangusting nang biglang lumitaw ang tiyanak. Mas malaki na ang ulo nito kumpara sa una nila itong nakita. Mapula ang mga mata at nakabilog ang bibig habang nakalabas ang malalagari nitong mga ngipin. Dahil sa gulat ay naibato ni Alex ang hawak niyang manok sa tiyanak na nakalitaw sa malaking ugat ng puno. Ikinasa ni Mangusting ang baril nito. Subalit katulad ng nangyari sa kanya noon, ay hindi rin ito magawang kalabitin ang gatilyo ng baril. Mas nagulat pa silang dalawa nang makita nila ang maraming tiyanak na isa-isang lumitaw sa harap nila. Kinilabutan ang dalawa, lalo pa, at nakita nilang may kakayahan itong gumapang sa mga katawan ng puno at lumukso ng mataas. Diyos ko po, Mangusting! Hindi ko alam na marami pala ang tiyanak na nakatira sa gubat na to! At malamang na sila rin ang mga pumatay sa ibang mga biktima na tagpuan sa gubat na to. Masama ito. Binulabog natin ang kanilang pananahimik. Pinagtulungang kainin ng mga tiyanak ang inihagis nilang katawan ng patay na manok. Hindi kagad sila nito pinansin dahil mas pinansin ng mga ito ang katawan ng dugo ang manok. Dahan-dahan silang humakbang patras sa daan at kung magkakaroon sila ng pagkakataon ay agad silang tatakas. Kaya lang ay hindi yun ang nangyari dahil sa huling pagakbang ni Mangusting, paatras ay natapakan nito ang malutong na sanga ng santol. Kaya naman, tumigil ang 4 na nilalang sa ginagawa at sabay-sabay na napatingin sa kanilang gawi. Ngumisi ang mga ito na nagpalitaw sa malalagari nitong mga ngipin. Tumutulo ang malapot nitong laway sa bibig na may kasama pang dugo at napatayo ito ng tuwid. Umangil ang mga ito habang nakatingin sa kanila. Mangusting, nakita nila tayo. Anong gagawin natin? Ano pa nga ba? Hindi kailangan na natin tumakbo. Bahala ka na sa buhay mo. Iligtas mo ang sarili mo. Sabay takbo ng mabilis si Mangusting habang ang baril na hawak nito ay itinapon nito sa malagong halamang gubat. Takot na takot silang nagsisisigaw na sana ay hindi pa nakakalayo ang mga pulis para sana ay tulungan sila. Nagkahiwalay silang dalawa ni Mangusting. Dala ng takot ay hindi na naisip ni Alex kung saan napunta si Mangusting. Abot langit ang dasal niya na sana ay walang nangyaring masama sa lalaki. Dahil kung hindi, 2 tao na ang mamamatay sa harap niya. Mabuti na lang at tanghali na ng mga oras na yon, kaya hindi malabong mangyari na baka meron silang makitang ibang tao na pwede nilang mahingian ng tulong, o di kaya naman ay bumalik ang Kuya Roy niya at tulungan sila. Paglingon niya sa ulian ng kanyang tinatahak na daan, ay nakita niyang hinahabol pa rin siya ng mga tiyanak. Umiiwas ang mga tiyanak sa bahagi na nasisikatan ng araw, kaya naisip niyang hindi siya nito malalapitan kapag nanatili siya sa liwanag. Kaya lang, dahil sa malagong dahon ng mga puno, ay madilim pa rin ang bahaging kanyang kinaroroonan. Tulong! Tulungan niyo ako! Kuya Roy! Bumalik ka! Mangusting! Nasaan ka? Walang tigil sa kakasigaw si Alex. Mas lalo niyang nilakihan ang hakbang ng kanyang mga paa nang mapansin niyang hinahabol pa rin siya ng mga nilalang na may nakakatakot na itsura. Sa bilis tumakbo ng mga halimaw ay naramdaman niya na malapit na ang mga ito sa kanya. Gumuhit ang sakit sa kanyang likod nang maramdaman ang matalas na kuko ng nilalang. Dala ng kanyang takot ay napasubsub siya sa masukal na lupa. Patihaya siyang nahiga sa tuyong mga dahon nang makita ang nilalang
na nakapatong sa kanyang tiyan. Umaangil ito na natutuluan siya ng malapot nitong laway. Nandidiri siyang nagpupumiglas na pilit pinipispisan ang kanyang damit. Kaya lang, para itong tuko na hindi natatanggal ang mga kamay na nakakapit ng mahigpit sa suot niyang damit. Takot na takot siyang nagpipipitlag sa lupa habang ibinabaon niya ang kanyang daliri sa mga mata nito. Saka lang ito bumitaw sa kanyang katawan, pero mabilis din itong bumangon at dahan-dahang lumapit sa kanya. Wag! Huwag ka lalapit! Halimaw ka! Layuan mo ako! Umalis ka sa harap ko! Huwag ka lalapit! Tiyanak ka! Imbis na tumigil ang nilalang sa paglapit, ay mas lalo itong humakbang papalapit sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa aswang. Kahit nararamdaman niya ang sugat sa kanyang likod, ay pinilit niyang maging matatag na humarap sa tiyanak. Lumukso ito sa kanyang muka. Kaya naman, bumagsak siya sa lupa at pilit na tinatanggal ang kuko nito na nakabaon sa kanyang pisngi. Naamoy niya ang malakanal nitong hininga na halos masuka siya sa singaw ng katawan nito. Bigla niyang nahawakan ang matigas na kahoy sa tabi niya. Dinampot niya yon at ubod lakas niyang itinarak yon sa nakabukang bibig ng nilalang. Kaya naman bumagsak ito sa lupa. Kaya nang muli niya itong sasaktan ay biglang nagbago ang anyo nito. Naging isang malusog at maamong sanggol. Hindi niya kayang saktan ng bata. Kaya naman natigilan siya. Tama ang sinabi ni Lola Cheding sa kanya. Mahirap pumatay ng isang nilalang na nag-aanyong sanggol. Subalit agad din itong bumalik sa pagiging tiyanak. Dumating pa ang ibang nilalang na kasama nito. Nagpalipat-lipat ang mga ito sa puno. Kaya naman, nasukol siya sa isang lugar. Eto sa'yo! Halimaw ka! Umalis kayo sa harapan ko! Magkakasunod na pagpalo sa katawan ng tiyanak ang ginawa ni Alex. Lahat ng lumapit sa kanya ay pinagpapapalo niya ng kahoy. Lumukso ang isang tiyanak papasugod sa kanya at sinalubong niya ito ng saksak sa bibig gamit ang kahoy. Kitang-kita niyang bumaon ng kahoy sa bibig nito at lumabas ang dugo sa ilong at bunganga ng halimaw. Nagkikikisay ang nilalang na para bang nalalason hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa. Ang kulay pula nitong mga mata ay naging kulay itim. Indikasyon na humina ang katawan nito dahil sa natapat yon sa liwanag ng araw. Mabilis na umalis sa lugar na yon si Alex. Kaya naman, hinabol na naman siya ng mga tiyanak. Takot na takot siyang mas binilisan pa ang pagtakbo. Hahanapin niya si Manggusting. Pero kahit na ano ang gawin niya, ay hindi na niya makita ang kasama. Para siyang mababaliw sa paghahanap dahil sa pag-aalala. Bumagsak ang kanyang luha mula sa kanyang mga mata. Ilang beses niyang iginala ang kanyang paningin sa loob ng kakahuyan. Pero wala talaga siyang nakitang bakas ng paa ni Manggusting. Natatakot siyang baka may nangyari na ring masama sa matandang lalaki. Manggusting! Nasaan ka? Manggusting! Diyos ko! Manggusting! Nangihinang napaupo si Alex sa ugat ng puno ng katmon. Yun ang pinakamaliit na puno sa kagubatang yun. Muli siyang napatayo at ganoon na lang ang paninigas ng kanyang tuhod nang makita ang 4 na tiyanak na nakatayo sa kanyang harapan. Napaatras siya ng hakbang at hindi nakapagsalita. Ni walang lumalabas na boses sa kanyang lalamunan nang dahil sa labis na takot. Biglang pumasok sa isip ni Alex ang tungkol sa kanyang kapatid. Ngayon lang niya naisip na bigla siyang natakot mamatay nang maisip na mag-iisa ito sa buhay sa piling ng tiyanak na kasama nito sa bahay. Iniwasan niya ang mga pag-atake ng tiyanak. Akma na sanang tatakbo papalayo si Alex nang bigla siyang kinalmot ng nilalang sa kanyang dibdib. Napunit ang nasira niyang damit at lumitaw ang dati niyang peklat sa dibdib. Ramdam na ramdam niya ang pagguhit ng hapdi mula sa kanyang sugat, kasabay ng pag-agos ng mainit na likido sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa lupa. Bigla niyang naisip na baka mangyari din sa kanya ang nangyari kay Aling Sisa. Para nang binabayo ng maso ang kanyang dibdib dahil sa lubhang takot.
Lumapit ang apat na tiyanak habang nakabuka ang bibig at tumutulo ang laway na may kasamang dugo. Panay din ang angil ng mga ito na parabang asong galit. Wag! Lumayo kayo! Huwag kayo lalapit! Tulong! Tulungan niyo ako! May mga tiyanak! Gumapang siya papalayo sa mga nilalang, pero naramdaman niya ang mainit na kamay ng mga ito sa kanyang binti, sa leeg at sa kanyang katawan. Tila hinila siya ng mga ito papalapit sa umpukan ng mga tiyanak. Kumapit siya sa mga halamang nadadaanan niya, maging sa mga damong ligaw, pero malakas ang mga ito. Nagawa nitong hilahin siya papunta sa madilim na bahagi ng kakawyan. Saktong naramdaman niya ang paglilim ng kanyang kinatatayuan. Dumating si Mangustin. May dala itong pamalo at mabilis na lumapit sa mga nilalang. Magkakasunod na hampas ang ginawa nito sa mga tiyanak. Nagkagulo ang mga tiyanak at kanya-kanyang luksuan papunta sa madilim na lugar na nagtago sa mga ugat ng puno. Mangusting! May tama ako! Ang sakit ng sugat ko! Pambihira! Kasalanan mo to eh! Akala ko ba kaya ka pumunta rito kaya mong lumaban sa kanila? Dinig na dinig ko ang boses mo kanina. Para kang kinakatay na baboy. Ikaw din naman po. Iniwan mo ako dahil natakot ka. Tama na nga yan. Kailangan nating humanap ng bahay na maihinga natin ng tulong. Malayo na tayo sa bahay nyo dahil tumakbo tayo. Sa palagay ko, nasa pinakagitna na tayo ng kagubatan. Bakit niyo po ako binalikan, Mangusting? Siyempre, hindi ko naman kayang tiisin na may patay na naman ang halimaw na yon. Bilisan mo, bago pa bumalik ang mga tiyanak. Kahit pangiwi-ngiwi ang kanyang muka dahil sa sakit, ay pinilit niyang maglakad habang inaalalayan siya ni Mangustin. Ilang minuto silang naglakad hanggang sa natanaw nila ang maliit na kubo sa gitna ng kakawyan. Nagmamadali silang lumapit sa kubo at nagtawag ng tao na nakatira sa bahay. Tao po! Tao po! May tao ba rito? Mangusting, mukhang wala naman po yatang tao dyan eh. Teka lang. Tao po! Tulungan niyo po kami! May sugatan po akong kasama. Tao po! Maya-maya pa ay sumilip sa pintuan ng isang babaeng maputi ang buhok na sa tingin niya ay nasa 50 na ang edad. Kasunod ang isang lalaking may guwantes sa kamay at may bahid ng dugo. Nag-aalalang pumasok ang dalawa pagkatapos nilang makita ang matandang lalaki. Nasa tingin nila ay asawa ng babae. Ano po ba may tutulong namin sa inyo? Tulungan niyo po kami. May sugat po ang kasama ko. Inatake po kami ng mga tiyanak. Napansin ni Alex na biglang namutla ang lalaki maging ang babae. Tila alam ng mga ito ang tungkol sa tiyanak. Maya-maya pa ay nilakihan ng mga ito ang bukas ng pinto, habang ang babae naman ay mabilis na umalis sa kanilang harapan at pumasok sa loob ng bahay nito. Sige, pumasok kayo. Tatapusin ko lang ang ginagawa ko. May pasyente pa ako sa loob. Kung ganun, isa po pala kayong albularyo. Tamang-tama po. Gamutin niyo po ang sugat ko. Oo, sige, gagamutin kita. Pero wag niyo akong pakikialaman sa trabaho ko. Ililigtas kita sa kagat ng tiyanak. Pero wag niyong ipapaalam sa iba kung ano ang matutuklasan niyo sa bahay ko. Huli na to. Tumutulong lang kami ng asawa ko. Napakunot ang noon ni Alex. Nagtataka siya sa mga sinabi ng matanda. Nang pumasok ito sa maliit na silid, ay saka naman naupo sa bangko si Mangusting. Kasunod ang impit na pag-iyak ng isang babae sa loob ng pinasukan silid ng lalaki. Saka lang napansin ni Alex ang binatilyong nakaupo sa gilid ng upuan. Namumutla ito at hindi makatingin sa kanila. Ilang minuto ang lumipas ay merong lumabas na babae na namumutla at nanghihina ang katawan. Pawisan ng noo, kaya naman kagad na napatayo ang binatilyo at inalalayan ang babae na parang ang edad ay 15 anyos lamang. Alam na kagad niya kung ano ang trabaho ng lalaki. Alam na rin nila ni Mangusting kung ano ang ipinatanggal ng dalagita.
Ilang saglit pa ay lumabas si Mang Ernesto at kinausap ang kasama ng dalagita. Painumin mo siya ng mepenamic at paracetamol. Ipainom mo sa kanya itong dahon na makabuhay para tuluyang malinisan ang kanyang matres. Tumangulang ang binatilyo habang inaalalayan ang kasintahan. Bumangon ang galit sa dibdib ni Alex para sa dalawang magkasama, lalong-lalo na sa dalagita na nagpalaglag ng bata. Mga walang kwentang mga magulang ang pumatay ng anak. Sana mamatay na rin kayo, kagaya ng ginawa niyo sa anak niyo. Napaluwa ang babae sa mga sinabi niya, isang bagay na hindi nagustuhan ni Mang Ernesto. Sandali lang. Mukhang nakikialam ka sa batang yan. Gusto mo bang gamutin ko pa ang sugat mo? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag kayong makikialam sa ginagawa ko? Sige na, Rueto. Iwi mo na si Leda. Huwag kayong makikinig sa binatang ito. Pero kasalanan po sa Diyos at sa batas ng tao ang ginagawa niyong pag-aborso sa bata. Wala kayong konsensya. Hoy, ikaw! Hindi ko kailangan ng sermon mo. Matagal ko na itong ginagawa. Bilisan mo kung magpapagamot ka bago pa kumalat ang laso ng kagat at kalmot ng tiyanak. Ano ba, Alex? Hindi ka ba natatakot na baka mamatay ka sa kagat ng tiyanak? Sige na, lumapit ka na. Wala nang nagawa si Alex kundi ang maupo sa bangkong gawa sa kahoy. Tinanggal ng lalaki ang suot niyang damit at naglagay ng langis sa kamay bago idarang o painitan sa apoy ng gasera. Kaya lang, nang lalagyan na nito ang sugat niya sa dibdib at makita ang kanyang peklat, naramdaman niya ang panginginig ng kamay ng lalaki bago inilapat nito ang palad sa kanyang sugat sa likod, pati na sa sugat niya sa binti. Habang ang babae naman na pumasok sa kusina ay may dalang sinunog na bunot ng nyog, inilabas ng babae ang bunot na may usok at inilibot yun sa paligid ng bahay ng mag-asawa. Huwag ka na magtaka kung bakit hindi na kami nagulat nang sabihin yung kagat ito ng tiyanak. Matagal na naming alam ang tungkol sa kanila at kami ang may gawa noon. Hindi kagad nakapagtimpi si Mang Gusting. Napatayo ito sa upuan at sinuntok si Mang Ernesto. Bakas sa mukha ni Mang Gusting ang labis na galit. Kung ganun, ikaw ang nag-aalaga sa mga tiyanak. Wala kaming alam sa tiyanak. Ang ibig ko sabihin na kami ang may gawa nun ay dahil sa trabaho namin. Nakiusap lang ang dalagita na yun dahil papatayin daw siya ng mga magulang niya kapag nalamang buntis siya. Bakit ka ba bigla na lamang nanakit? Namatay ang asawa ko nang dahil sa tiyanak. Tapos tatanungin mo ko ng ganyan? Hindi ko naman sinasabing alaga ko sila. Kami lang ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tiyanak. Sila ang mga batang ipinalalaglag ng kanilang mga ina. Doon namin sila itinatapon sa kakahuyan. At ang naabutan nyo kanina ay ang huli naming pasyente. Matagal na kaming tumigil sa ganitong gawain dahil hindi na namin nakokontrol ang dami at galit ng mga tiyanak. Kaya nga kami nanirahan sa kagubatang ito'y para lumayo. Kaya lang, talagang hinahabol yata kami ng kamalasan. Ang ate ko nasa panganib ang buhay dahil sa tiyanak na inampun niya. Hindi niya alam ang tungkol sa mga tiyanak. Kaya gumawa ako ng plano. Pumunta ako ng gubat para patayin ang mga tiyanak. Pero nagulat kami sa dami ng mga tiyanak na nakatira sa kakahuyang pag-aari ng aking lola Cheding. Biglang natigilan si Mang Ernesto nang marinig ang sinabi ni Alex. Napatingin ito sa gawin ni Aling Berta na nakatayo sa pintuan. Saka lang nakilala ni Alex ang mag-asawa sa mga pangalan nito. Muli itong nagpatuloy sa pagsasalita. Mutya ng apoy. Yun lang ang makakapatay sa mga tiyanak. Iligtas mo ang kapatid mo, Alex. Kahit hindi niyo po sabihin gagawin ko. Hindi ko hahayaang pati ang kapatid ko ay mawala sa akin. Minsan na kaming iniwan ng walang yan naming mga magulang. Pati ba naman kapatid ko ay pababayaan ko? Kung ganun, wala na kayong mga magulang, Alex? Ayoko pong pag-usapan ng tungkol sa kanila. Dahil hindi na po yun mahalaga sa ngayon.
Tara na, Mang Gusting. Aalis na po kami. May kapatid pa po ako naghihintay sa akin. Teka, sandali lang. May ibibigay ako sa'yo. Sandali lang, huwag ka munang aalis. Nagmamadali itong tumayo at naglakad. Pumasok ito sa loob ng silid nito, habang si Aling Berta naman ay halata ang panginginig sa katawan. Tila bigla itong nabalisa at hindi makatingin sa kanyang direksyon. Ilang sandali pa at bumalik si Mang Ernesto, hawak ang isang kwintas na nababalutan ng telang kulay itim. Iniabot yun ng lalaki sa kanya. Ito ang mutya ng apoy. Gamitin mo laban sa mga tiyanak. Hindi namin kayang pumatay ng mga tiyanak dahil natatalo kami ng awa sa kanilang itsura kapag nasa anyo silang sanggol. Minsan na kaming naging masama. Patawarin sana kami ng Diyos sa mga pinaggagawa namin. Kaya nga wala kaming mukhang naihaharap sa mga mahal namin sa buhay. Dahil kasumpa-sumpa kami. Maraming salamat po, Mang Ernesto. Dati na po nabanggit sa akin ni Lola Cheding ang tungkol po sa mutya ng apoy. Napako ang mga mata ni Mang Ernesto sa kamay ni Alex. Napansin ito ang nakasuot na tirador sa kanyang braso. Kaya naman, bumukas ang tuwa sa mga mata nito. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman ng mga sandaling yun. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, lalo na nang matapat siya sa babae. May luha ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Inisip na lamang niya na maaaring nagsisisi ang mga ito sa nagawa at nasaktan sa kanyang mga nasabi. Tara na, kailangan natin mapunta ng kapatid mo, Alex. Tutulong ako sa'yo. Kailangan mapatay na ang tiyanak na pumatay sa asawa ko. Tutulong kami ni Berta. Sabihan niyo lang kami. Gagawa kami ng mga apoy sa bawat kanto ng kakahuyan para hindi sila makatakas. Masusukol natin sila hanggang sa tuluyan na maubos sa mga tiyanak dito. Pagkatapos nilang mag-usap at magplano, ay nagpaalam na rin sina Mang Gusting at Alex sa mag-asawa. Ilang minuto rin silang naglakad papunta sa bahay ni Lola Cheding. Pagdating nila roon, ay naabutan nila si Roy, nakasasakay lang ng sasakyan. Napasulyap siya kay Mang Gusting at hindi kagad nakapagsalita nang makita si Jessa. Iniisip nito kagad na kunin ang sanggol at patayin na ito. Umuwi na po muna kayo, Mang Gusting. Mamayang gabi ay gagawin ko po mga napag-usapan natin. Sige, mag-iingat ka. Ingatan mo rin ang mutyang nasa leeg mo. Sige na po, ako nang bahala. Hindi pwedeng makita tayo ni Lola Cheding na magkasama. Nakalang umalis si Mang Gusting sa kanyang harapan habang malakas ang kaba sa kanyang dibdib. Maya-maya pa ay pumasok siya sa loob ng kanyang kwarto at nagpalit ng damit. Hindi pwedeng makita ng matanda ang mga sugat niya sa kanyang katawan. Saglit siyang nahiga sa katre na gawa sa kahoy at ipinikit ang mga mata. Hindi mawala sa kanyang isip ang nakitang reaksyon sa muka ng mag-asawa kanina. Nagagalit siya sa naging trabaho ng mga ito. Kaya lang, siguro ay merong malalim na dahilan kaya mas pinili ng mga ito ang maglaglag ng mga batang hindi pa naisisilang sa mundo. Maya-maya pa ay magkakasunod na katok sa pinto ang narinig ni Alex. Boses yun ng kanyang ate Jessa. Alex? Alex, nandiyan ka ba sa loob? Para kasing nakita kitang pumasok eh. Alex? Dahan-dahang tumayo si Alex at tinungo ang nakasaradong pinto. Hinila niya ang seradura para pagbuksan si Jessa. Tumambad ang kanyang kapatid na nakatayo at nakaayos ang muka. Wala na ang bakas ng lungkot sa mukha nito. Nang ngumiti ito sa kanya, ay para namang sinasaksak ng kutsilyo ang puso niya. Dahil alam niyang mahihirapan siya sa gagawin niyang pagpatay sa sanggol nito. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago niya ito kinausap. Bakit, Ate Jessa? Bantayan mo muna si Lupin ha. Maliligo lang ako. Balak na kasi namin ni Roy na dalhin siya sa ospital para masuri kung wala siyang sakit. Mabilis lang ako. Pero ate, talaga bang itutuloy mo ang pag-apon sa batang yan? Bakit naman hindi? Siya ang dahilan kung bakit nawala ang lungkot ko. Hulog siya ng langit sa akin, Alex. Bigay siya ng Diyos.
Sige na nga. Bilisan mo lang ate ha. Sumulyap si Alex sa nakasaradong pinto ng silid ng kanyang kapatid. Mula sa ibaba ay narinig niya ang malakas na pag-iyak ng sanggol na pinangalanan pala ni Jessa ng Lupin. Hinintay niya munang umalis si Jessa sa harap niya bago siya nagtungo sa kwarto ng kapatid. Maingat niyang ibinukas ang pinto at nagtataka siyang madilim ang silid. Binuksan niya ang ilaw at nalantad sa kanyang paningin ang kuna ni Lupin. Dahan-dahan siyang lumapit dito at nang marinig nito ang kanyang yabag ay bigla itong tumigil sa pag-iyak. Para itong nakikiramdam sa kanyang paglapit. Kaya lang ay bigla niyang naramdaman ang pag-iinit ng kanyang suot na kwintas. Pagsilip niya sa kuna ay sumabay rin ang paglitaw ng liwanag sa kanyang mutya. Nagwala si Lupin at mas lalong lumakas ang pag-iyak nito dahil nakakaramdam ito ng pagkapasok sa paglapit ni Alex. Mula sa kanyang harapan ay mataas itong tumalon at sinira ang bumbilya ng ilaw. Kumalat ang dilim sa buong kwarto habang ang mga mata ni Alex ay malinaw na nakikita ang tiyanak sa kanyang harapan. Umaangil itong nakatingin sa kanya at naglalakad sa pader na semento ng silid. Tumalon ito papalapit sa kanya, kaya lang ay mabilis din itong bumagsak sa saig. Tila napaso ito sa kanyang katawan. Pagkakataon na niya yon para patayin ang tiyanak. Sa tulong ng nagliliwanag niyang mga mata, ay dinampot niya ang gunting para sana ay saksakin ito. Kaya lang ay narinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang ate Jessa mula sa pintuan. Alex, anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa anak ko? Ate, wala akong ginawa sa kanya. Namatay lang ang ilaw dahil sinira ni Lupin. Tiyanak siya, ate. Isa siyang tiyanak. Mabilis na lumapit si Jessa sa kuna at nagsisisigaw ito nang makitang wala ang anak. Hinarap siya nito at kinalog-kalog ang kanyang balikat. Galit na galit itong humarap sa kanya. Sinamantala naman yun ng tiyanak at bumalik ito sa kuna nito. Alex, sabihin mo nasan ang anak ko? Sinaktan mo ba ang anak ko? Ilabas mo siya! Ibigay mo sa akin ang anak ko! Ate, hindi. Hindi sanggol ang anak mo. Isa siyang tiyanak. Bakit ka ba nagbubulag-bulagan? Alam ko nararamdaman mo rin na hindi siya tao. Tiyanak siya, ate. Maligno siya. Wala akong pakialam kahit ano pa siya. Ang mahalaga ay anak ko siya. Nababaliw ka na. Sarado na ang isip mo sa katotohanan. Hindi ako makakapayag na manatili sa bahay natin ng tiyanak na yan. Dahil papatayin ko siya. Kailangan niyang mamatay bago pa niya maubos ang lahat ng mga tao rito. Kaya tumabi ka, ate. Umalis ka sa harapan ko. Pareho silang nagulat nang biglang dumating si Lola Chedeng na may dalang liwanag ng gasera. Kumalat ang liwanag sa buong silid, kaya naman nalantad na sa kanilang paningin ang totoong itsura ng sanggol. Ayan, ate! Pagmasdan mo ang kanyang itsura! Pagmasdan mo ang tiyanak mong anak! Hindi! Hindi yan totoo! Baka sinutan mo lang siya ng maskara para mailayo mo siya sa akin! Akma na sanang lalapit si Jessa sa nakatayong tiyanak sa kuna. Ngunit hinila niya ang kapatid at malakas na napasigaw si Lola Chedeng. Huwag! Huwag mo susubukan lapitan siya dahil kung hindi papatayin ka niya. Nakikiusap ako, Jessa. Ibulat mo ang mga mata mo! Pero hindi nakinig si Jessa. Kinuha nito ang sanggol kahit nasaan niyo itong tiyanak. Maya-maya pa ay bigla na ulit itong nag-anyong sanggol habang nakatingin sa lumang gasera ng matanda. Tinangka ng matanda na lapitan ang tiyanak. Nang mula sa balikat ni Jessa ay lumukso ito papunta sa nakatayong si Lola Chedeng. Tumaklob ang buo nitong katawan sa mukha ng matanda at sa pagpupumiglas nito ay nahulog ito sa hagdan. Lola! Lola Chedeng! Diyos ko, Lola! Kasunod ang pagtakbo ni Alex para lapitan ang nawalang malay na si Lola Chedeng. Nakita niya ang pagdating ni Manggusting at pinaputokan nito ang papatakas na tiyanak. Habang si Jessa naman ay nakatulalang nakatingin sa nahulog na matanda. Nanginginig ang mga kamay ni Alex nang buhatin ang ulo
ni Lola Cheding. Lola! Lola, gumising ka, Lola! Lola, sige na, nakikiusap ako! Lola, gumising ka! Lola! Lola, patawarin niyo po ako! Hindi ko po sinasadya! Sinadya mo to, ate. Kung nakinig ka lang sa akin, hindi to mangyayari kay Lola. Matigas ang ulo mo. Manid ka. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Lola! Lola, gising! Lola, wag! Gumising ka, Lola! Kailangan natin madala sa ospital si Lola Cheding. Dumudugo ang kanyang ulo. Binuhat ni Alex si Lola Cheding. Tinulungan naman siya ni Mang Gusting. Mabuti na lang at dumating ulit si Roy dahil may nakalimutan raw itong itanong sa matanda. At ito ang naabutan niyang eksena. Nagtanong lang ito ng konti at tumulong na rin sa pagbubuhat sa matanda. Sige na, Alex! Ako na ang sasama kay Lola sa ospital! Sundan mo ang tiyanak na yon! Patayin mo siya! Ate, Sige na! Kailangan mapatay siya bago pa maraming madamay! Sinaktan niya si Lola! Dapat lang naman nagot siya! Tapusin na ninyo ang pag-asik ng lagim ng mga tiyanak na yon! Baka nga sila pa ang dahilan kung bakit ako hindi magkaanak! Umalis ka na! Mag-iingat ka, Alex! Patayin mo lahat sila! Tara na, Alex. Sundan na natin sila sa kakahuyan. Nakahiram na ako ng baril. Inugot ni Roy ang kalibre 45 nitong baril at iniabot sa kanya. Gamitin daw niya ang baril at humingi pa ito ng tawad dahil siya raw ang nag-uwi ng tiyanak sa bahay nila. Inintay nilang umalis sila Jessa at ang sasakyan ni Roy bago sila tumakbo papunta sa kakahuyan. Malapit ng dumilim ang paligid, tiyak na mahihirapan silang puksain ng mga tiyanak. Pagdating nila sa gitnang kagubatan ay nakita nila ang mag-asawang Berta at Ernesto. Parang alam na ng mga ito na pupunta sila sa gawing yun. Nang umalis kayo sa bahay, naganda na ako ng mga bunot ng nyug sa bawat gilid ng kakahuyan na posible nilang labasan sa oras na sila ay masukol natin. Ano nangyari? At nakarinig ako ng malakas na putok ng baril sa kabilang direksyon. Ako may gawa nun. Naabutan kong inaatake ng tiyanak si Lola Cheding. Ano? Ano nangyari sa kanya? Dinala na po siya ni Ate Jessa sa ospital. Si Ate Jessa po nagsabi na tugisin at patayin ng mga tiyanak na yun. Diyos ko, ang mga hayop na yun. Kailangan natin magplano sa mga gagawin natin. Naalala ko po na naramdaman ko po ang epekto ng mutya sa aking katawan ng kaharap ko ang tiyanak. At malakas po itong panlaban-laban sa kanila. Matatakot sila sa liwanag na taglay mo. Kahit ikaw at sila lang ang nakakakita. Ang tingin nila sa iyo ay apoy. Yan ang gagamitin mo para bulabugin ang mga tiyanak sa kanilang pinagtataguan. Kami naman mag-asawa kasama si Gusting ang mag-aabang sa mga tiyanak sa lahat ng mga dadaanan nila. Sige, maiwan ka na namin, Alex. Dito kami pepwesto malapit sa sulok ng kakahuyan. Mag-iingat ka. Mahigpit na hinawakan ni Alex ang kanyang baril at nahabol ng tingin ang papalayong mga kasama. Mabilis din siyang nagtago sa mga halamang gubat at inihanda naman ang kanyang tirador. Saka lang niya gagamitin ang kanyang baril. Hindi nga nagtagal ay naamoy na niya ang mga usok sa paligid. Nakarinig din siya ng mga pag-angil mula sa madidilim na bahagi ng puno. Dumampot siya ng may katamtamang laki ng bato at inasinta ang nakalitaw na ulo ng tiyanak. Pinatamaan niya ito at kitang-kita niya ang pagbaon ng bato sa ulo nito. Humarap ito sa kanya at sabay-sabay na nagsilabasan ang mga ito mula sa mga ugat ng puno. Doon niya na inilabas ang kanyang baril at pinaputukan ng mga ito. Bumagsak ang mga tiyanak, sabay lipat sa mga puno para muling umatake. Habang naramdaman niya ang pagkapit ng isang tiyanak sa kanyang katawan, ngunit natunaw lang ito at nasunog. Yun ang epekto ng mutya sa mga katawan nito. Ang kailangan lang ay mahawakan niya para maramdaman ang kapangyarihan taglay ng kanyang mutya. Hanggang sa nakita na nga niya ang pagbalot ng apoy sa buo niyang katawan. Kung dati ay siya ang hinahabol ng mga tiyanak, ngayon naman ay siya na ang nangahabol sa mga ito. Takot na takot ang mga tiyanak
sa kanyang taglay na apoy. Kapag nahuhuli niya ito at nahahawakan, ay para silang mga papel na nasusunog ang katawan. Paglingon ni Alex sa kanyang likuran, nakita pa niya ang pagsugod ng tiyanak na si Lupin. Mabilis itong bumangga sa kanyang tiyan na parabang hindi ito natatakot sa paglapit sa kanya. Kaya lang ay mabilis din itong lumayo sa kanyang katawan at napansin niyang napaso ang ulo nito. Umangil ito na parang galit na tila nasasaktan. Hinabol niya ito hanggang sa nakita niya na nakaabang sa hindi kalayuan ang mag-asawang Berta at Ernesto. Mabilis siyang tumakbo. Saktong pagtapat nila sa mag-asawa ay saka naman ito nag-anyong sanggol. Naluluhang natigilan ang mag-asawa habang nakatingin sa nakahigang sanggol sa lupa. Pero hindi nagpadala sa awa si Alex. Nang akma na sana niyang papatayin si Lupin, ay bigla itong nag-anyong tiyanak at inatake bigla si Aling Berta sa leeg. Mabilis siyang kumilos at sinakal din ang tiyanak sa leeg. Natunaw ito sa mismong bisig ni Aling Berta. Humagulgul ito ng iyak habang humihingi ng tawad sa Diyos. Pakiramdam ng mag-asawa ay kasalanan nila kung bakit nabuhay ang mga tiyanak. Tama na mahal. Matagal na nating kinalimutan ang tungkol sa trabaho natin. Yung huli nating ginawa, napilitan lamang tayo doon dahil sa kompromiso. Tama na mahal. Huwag kang maawa sa sanggol na yan. Kampon siya ng kadiliman. Hindi dapat siya iniiyakan. Si Mang Gusting naman ay panayang pagpapaputok ng baril dahil sa mga sumusugod na tiyanak. Kahit papano ay nanghihina rin ang tiyanak kapag nasusugatan. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon si Alex na lapitan ang mga ito at hawakan ng kanyang kamay ang katawan ng mga bumagsak na tiyanak. Parang may kung anong bagay sa katawan ng mga ito na pumuputok dahil sa malakas na epekto ng kanyang mutya ng apoy. Habang abala sa pakikipaglaban si Alex at Mang Gusting, ay abala naman sa pagsindi ng bunot ng nyog si Mang Ernesto. Samantala, ikinulong ng 3 sa usok ang mga tiyanak na nakapasok sa kanilang patibong. Sabay-sabay ang mga ito sa pag-angil. Isang malakas na pagsigaw ang ginawa ni Alex at kumalat ang apoy sa buong paligid. Isa-isang natunaw ang mga tiyanak sa kanilang harapan hanggang sa kumalat din ang mabahong amoy ng katawan ng mga impakto. Naubos din kayong mga tiyanak kayo. Wala namang gugol sa baryong ito. Wala nang papatay sa mga inosenteng tao. Kaya sana Aling Berta, Mang Ernesto, tigilan na po ninyo masasama niyong gawain. Masahol pa kayo sa demonyo dahil pumapatay kayo ng mga anghel na nasa sinapupunan ng kanilang mga ina. Hindi niyo sila binibigyan ng karapatang mabuhay. Matagal na kaming tumigil sa ganong gawain, Alex. Dahil gusto naming buo kaming haharap sa anak namin. Yung huli, talaga napilitan lang kami dun. Nagsisisi kami sa aming napiling trabaho. Nagawa lang namin yun dahil sakitin ang anak namin at kailangan namin ng pangtustos. Kung ako naman po ang tatanungin at malalaman kong ang mga magulang ko pala ay aborsyonista, hindi ko sila matatanggap dahil masama sila. Kaya nga, hindi kami nagpakita sa inyo ni Jessa, anak, dahil hindi mo kami matatanggap. Masama kaming tao at wala kaming karapatang tawagin yung nanay at tatay. Hindi kagad nakapagsalita si Mang Gusting, lalong-lalo na si Alex. Natigilan siya at napatitig siya kay Aling Berta na mas lalong nilakasan ng pag-iyak. Si Mang Ernesto na nakayuko ay hindi makatingin sa kanya ng diretso. Teka. Tama po ba narinig ko sa inyo? Kayo ang mga magulang namin? Anak niyo kami ni Ate Jessa? Patawarin mo ko, anak. Hindi ko sinasadya. Hindi namin sinasadya ng nanay mo. Maluban sakit mo sa puso at kailangan namin gawin yun para kumita ng malaking pera para sa iyong operasyon.
Itinakwil ako ni Nanay Chedeng nang malaman niyang pumatay kami ng sanggol kapalit ng buhay mo, anak. Ano? Ito po ba ang dahilan kung bakit may hiwa ako sa dibdib? Nanginginig ang kamay ni Alex nang makita ang kanyang ina na gustong lumapit sa kanya. Pinigilan niya ang mga ito na lumapit. Lumingon siya kay Mang Gusting at bakas pa rin sa mukha nito ang pagkabigla. Huwag mo sana kaming husgahan, anak. Husgahan? Pambihira naman, oo. Sa tingin niyo po ba ganun lang kadali na tanggapin kayo pagkatapos ko malaman na mamamatay tao kayo? Pumapatay kayo ng mga sanggol. Pumatay kayo para dugtungan ang buhay ko. Saka mga tiyanak, kayo ang dahilan kung bakit sila pumapatay. Nagigiganti sila sa inyo. Dahil sa mga tiyanak, nawalan ako ng asawa at anak. Gusto ko kayong patayin na mag-asawa. Subalit may awa ang Diyos. Ang Diyos ang bahala magparusa sa inyo. Aalis na ako, Alex. Dahil baka hindi pa ako makapagpigil sa mga magulang mo at mapatay ko pa sila. Kung ako nasa katayuan ng mga magulang mo, hindi ako papatay para sa anak ko. Idadaan ko sa malinis at patas na paraan. Maraming ahensya ng gobyerno na maaaring tumulong sa mga kapuspalad. Hindi ako tutulad sa inyo. Tuluyan na ngang napahagulgul ng iyak si Aling Berta at inalalayan naman ito ni Mang Ernesto. Saka muling tumingin kay Alex. Bakas sa mga mukha nito ang hiya para sa kanilang nagawa. Umalis si Mang Gusting, dala ang baril nito. Tahimik itong naglakad hanggang sa maglaho ito sa pagliko sa daan. 17 taon kayong nawala sa amin ni Ate Jessa. Hindi man lang kayo nagpakita sa amin. Ni hindi nyo man lang inalam kung nasa ayos pa ba kaming kalagayan. Dahil natatakot akong makita nyo kami. Ngayon pa nga lang ay para na kaming natutunaw na yelo sa labis na hiya sa inyo. Ano pa mukhang maiharap namin sa inyo magkapatid pagkatapos ng ginawa namin? Dahil abala sila sa pag-uusap, ay hindi nila namalayan ang pagdating ni Jessa kasama si Lola Chedeng. May benda na ang ulo na matanda at kasama si Roy. Alex, po. Patawarin mo na sila. Hindi nila kagustuhang mapalayo sa inyo. Yun ang alam nilang paraan para magkaroon sila ng katahimikan sa kalooban ang lumayo sa inyo. Ilang beses silang pumunta sa bahay, pero ipinagtabuyan ko sila noon. Sobra kong pinagsisisihan ang mga nagawa ko. Lola, bakit nandito na po kayo? Malay na si Lola pagtapat namin sa center, kaya doon na siya nagpagamot. Bukas siya pupunta ng ospital. Dahil ikaw kagad ang hinanap niya eh. Mapilit si Lola, kaya hindi na namin napigilan ng pagpunta rito at narinig namin lahat ang mga pinag-usapan niyo. Umuwi na tayo, ate. Sandali lang, Alex. Tao lang ako. Tayo. Kung ang Diyos ngayon nagpapatawad, tayo pa kaya? Magulang pa rin natin sila. Pagbalibalik ta rin man ang mundo, sila pa rin ang ating mga magulang. Sila ang nagluwal sa atin. Dugo at laman natin. Matanda na sila. At konti na lang ang taon na ilalagi nila sa mundo. Ipagkakait pa ba natin sa kanila ang maging masaya? Pinagsisisihan na nila ang mga nagawa nila, Alex. At ito ang patunay. Tinulungan ka nila. Sapat na yon para tanggapin sila. Mahal na mahal ka namin, Alex. Kayo ng kapatid mo. Nang gamutin kita kanina, nakita ko ang peklat ng operasyon sa dibdib mo. Kaya nalaman kong ikaw ang anak namin. Idagdag pa na nabanggit mo ang pangalan ni nanay. Kaya naibigay ko sa iyo ang mutya ng apoy na matagal ko nang iniingatan. Alex, anak, hindi ko inihingi na patawarin niyo kami kagad. Bigyan niyo lang kami ng pagkakataon para makasama kayo. Tuluyan na ngang nawala ang galit sa dibdib ni Alex. Ganon din si Jessa.
Magkasabay silang yumakap sa kanilang mga magulang. Isang pamilya sila, kaya nararapat lamang na magtulungan sila at sama-samang harapin ang mga problema. Pagkatapos humingi ng kapatawaran sa bawat isa, ay siniguro na muna ni Alex na wala ng bakas ng tiyanak sa kakawiyang yun, hanggang sa umuwi sila sa bahay ng magkakasama. Nalutas ang kaso at kumalat ang balita tungkol sa binatang pumatay ng tiyanak sa baryo, habang si Mang Gusting naman ay ipinagpatuloy ang buhay nito sa Maynila. Ilang araw ang lumipas ay pinalinisan ni na Alex at Jessa ang buong kakawiyan, hanggang sa natira na lamang ay ang matataas na puno. Bukas na ulit ito sa mga taong gustong dumaan sa gubat nang walang banta ng panganib mula sa mga tiyanak. Maraming salamat mga anak sa pagtanggap niyo sa amin ng nanay mo. Huwag lang po kayo makakalimot na humingi ng tawad sa Diyos. Marami pong salamat, Nay, Tay. Sa buhay po na ibinigay niyo po sa akin. Sus, kakain na. Tama na nga yan. May sorpresa nga pala ako sa inyong tatlo. Mula sa labas ng pinto ay pumasok si Roy na may dala ng bulaklak. Sa tabi naman ito ay si Lola Chedeng na abot tenga ang ngiti. Ano ba yun? Pinakakaba mo naman kami, anak eh. Magiging lolo at lola na po kayo. Buntis po ko. 2 weeks na. Hindi napigilan ng mga ito ang hindi yakapin si Jessa. Natupad na rin sa wakas ang pangarap nitong maging isang ina, habang sina Roy at Lola Chedeng naman ay nagpalakpakan pa dahil sa labis na saya. Hindi maitago sa ngiti ni Alex ang sobrang kaligayahan, pati na ang isang aral na kanyang natutunan sa mga nangyari. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagpapalimot sa sakit, kundi isang hakbang upang hindi na natin ito dalhin bilang pabigat sa ating puso. Hindi rin ito nangangahulugan na kailangan nating ibalik ang dati o bumalik sa sitwasyong nagdulot sa atin ng kirot, kundi ang pagpili na hindi nahahayaang lasunin ng galit at hinanakit ang ating pagkatao. Kapag natutunan natin magpatawad, binibigyan natin ang ating sarili ng kalayaan mula sa bigat ng nakaraan at inilalapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon na siyang lumikha sa ating lahat. Ang buhay ay sagradong bagay at mahalagang biyaya mula sa ating Panginoon na dapat pahalagahan at pakaingatan. At ang bawat sanggol, kahit nasa loob pa ng sinapupunan, ay may karapatang isilang at masilayan ang ganda ng daigdig at mahalin ng mga magulang. Ang pagpapalaglag ay isang karumal-dumal na krimen at malaking kasalanan sa Panginoon. At hindi lang ito basta-basta pagputol ng buhay ng sanggol, bagkus pagsira din ito sa plano ng Diyos sa isang sanggol na walang muwang. Sabi nga sa Jeremiah chapter 1 verse 5, bago kita inanyuan sa sinapupunan, kilala na kita. Bago ka ipanganak, itinalaga na kita. Kaya bago po tayo magdesisyon at pumasok sa isang bagay na magdadala sa atin sa lubos na kasalanan, ay isipin palagi natin ang buhay na pinahiram lang sa atin ng ating Panginoon, at siya lamang ang may karapatan na bumawi rin ito. So yon mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Pasensya na po pala sa mga hindi po masa-shoutout sa araw na to, pero pipilitin ko po sa mga susunod na kwento ay maibibigay ko na po ang inyong request na shoutout. Ano pa pong hinihintay natin? Eto na po. Shoutout po at maraming salamat, Ramil Fariolin from Bacoor, Cavite. Shoutout po, Leticia Saldivar from Bacolod City. Shoutout po, Maria Cristina Laroya.
Shoutout po, Josephine Siasico. Shoutout po, Mark Ariel Katindoy. Shoutout po, Will Ann Licano from Bohol. Shoutout po, Larabel Piquero. Shoutout po, Angelina J1576. Shoutout po kay Ann Macalutas. Shoutout daw sa Cagayan de Oro sa anak na si Julian and Avril Maxine at sa asawa po niya na si Fred. Salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig. Shoutout po, Junmar Ramos, Luz Rivera, Gina Alvior, Annalisa Baselio from Qatar, Honey Love Sweetman from Bahrain, at shoutout po, Vincent Oberes 9641 from Iloilo. Shoutout po, Daryl 1984. Shoutout po kay Mary Grace Garbilledo. Shoutout daw po kay Anthony Quiñones from Grace Dumalag from Matina, Aplaya, Davao City. Shoutout po kay Gina Sarmiento, Glory Luzon, at kay Tito Manny Channel from Italy. At sa huli, shoutout po kay Helda Indermore from Switzerland. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaak. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.